love, life, and lessons from the past. Only at Dear Mags FM with DJ Chin. Dear Mags FM, minsan na ba kayong inagawan ng syota? O kaya'y kayo ang nangagaw? Sa sitwasyon ko noon, I made one girl leave other boy para sa akin. Hiniwalayan ng babae ang kanyang boyfriend dahil sa akin. Kagagawan ko din. And by the way, itago niyo na lang ako sa pangalang Zandro. I just wanna share this experience para hindi tularan ng ibang lalaki. I met this girl, itago na lang natin sa pangalang Shy. Meron siyang boyfriend, isang athlete, matangkad, pogi, and he was kinda nice guy from what I knew about him. Pero ako, parang, ewan ko ba anong pumasok sa kokote ko. College pa kasi ako noon. Parang immature pa konti. I don't wanna be superficial because I really am not. Pero gusto kong sabihin, I was more handsome than him. Matangkad din naman ako. Pogi din naman ako. Pero kay kukumpara, syempre, I love my own face. Mahangin, no? Yabang lang. I was younger back then. And I knew that girl, si Shy, kilala ko na siya dati pa. Nung high school pa. At nung high school kami, hindi man kami classmates, pero magkatabi lang ang rooms namin. And she liked me. Alam ko gusto niya ako that time. Sinasabi ng mga classmates ko. Nagpapadala din siya ng mga sweet notes. Alam mo na, teenagers. At ginamit ko yung fact na may gusto itong babae sa akin. Ngayong nasa college na kami, mas lalo siyang gumanda. Torpe pa kasi ako nung high school. Ngayon na college ako, para bang nagselos ako na may iba siyang syota. May iba siyang nagustuhang lalaki. At dahil friends kami sa Facebook, nag-chat ako sa kanya. I said it was me. Naalala mo pa ba ako? High school days, remember? And I started talking about stupid things. Kumusta na? Nakuha ko yung Facebook account mo. Dati na pala tayong friends. And then she needed to find out if I was serious sa mga pinagsasabi ko. Hanggang panay na kami chat to each other, and she was talking to me for a period of days and weeks. Nagkatawagan. Nagkaseryosohan. Nanligaw ako sa chat. Ang goal ko noon, ang agawin siya sa lalaking present boyfriend niya. Nagtagumpay ako, Chin. She saw I was serious. Although, hindi ganun kadali. At ganun kaseryoso talaga deep inside me. I just wanna date her. Gusto ko din siyang agawin dun sa lalaki. And then she went for one last date with her boyfriend at nakipaghiwalay siya doon sa BF niya. So, she broke up with him. Sinabi niya sa akin, last na daw na date nila yung araw na yon with her boyfriend. At tuluyan na siyang nakipag-break up dito. And that was, looking at it, bad from my side, but in my opinion, worse on her side. Kasi hindi ko kilala ang boyfriend niya talaga personally. But she was with him for 2 years.
Oo, Chin, nagawa kong paghiwalayin ang matagal ng relasyon nila. But don't judge me yet. My story is not over. Umabot naman kami ng 3 years. Timing na timing nun, bago kaming graduate. 3 years dating with that girl, and then she left me. Piniwalayan din niya ako. Hindi ko alam if it was for another boy. Pero wala na rin naman akong pakialam that time. Pero lumipas pa ang 2 years. Matapos kaming maghiwalay, I heard, nagpakasal na siya at pregnant na siya. Yun bang tipong minsan na akong nangagaw? Tapos that time, iniwan niya din ako para sa isang lalaki pa na inagawan din ako. Inagaw sa akin si Shai ng lalaking tingin ko naman ay mas garapat dapat kesa sa akin. Siguro I deserved it. Nahiwalayan ako. Reasons kung bakit hiniwalayan niya yung lalaki noon at pinagpalit at ako ang ipinalit. 1, I was better looking. Pangalawa, mas smart daw ako doon. Well-educated. Pero ang sabi niya talaga kung bakit iniwan niya talaga yung boy, kasi minsan na siyang niloko. Pinatawad niya once. So it was kinda her way of reasoning why is she leaving him. As she just wanted to be with me. Ginusto niya naman ako for how many years din daw. Even when we were teenagers. In the end, she needed justification. And there was ang reason niya kung bakit iniwan niya yung lalaki ay hindi para sa akin. Kundi dahil that guy cheated on her. Gusto lang niya ma-justify. Para siguro hindi masyadong lumapad ang atay ko na pinagpalit ko yung boyfriend niya or pinagpalit niya ang boyfriend niya sa akin. Those were the reasons she left the boy. And the reasons she left me, at that time kasi, tanga ako. Naturing ang smart, pero naging idiot ako. I was always a very good student, without too much effort, really. But later on, nagmasterals ako, pero naging tamad. And I did not want to study hard and failed in the start. And gave up yung masterals ko. Ewan ko ba, Chin, tinamad ako nun. Hindi ko natapos ang masters ko. I wasted time and years, and I was immature to be a man. Nasa tingin ni Shai, ay hindi karapat-dapat pakasalan. Girls want more than handsome and good person. Siguro hindi lang yon, but they want security. Girls want idiot to stop being an idiot and man up. Me, ako naman, being immature, tuluyan niya na akong iniwan. And she probably found somebody who had more than me in terms of maturity, security, and similarity for her tendency to religion. Yes, Chin, napaka-religious niya kasi. Tapos ako naman, lagi ko siyang binabara. Hindi ko ginalang ang relihiyon niya. Pero hindi naman ako nag-regret kung bakit niya ako iniwan. Hindi rin ako bitter. In fact, I'm wishing her good luck. Kasi na-realize ko, hindi naman talaga kasi ako ang lalaki para sa kanya. She deserves someone better. At hindi ang katulad ko, na walang pakialam kung masasaktan siya sa mga sinasabi ko. Lalong-lalo na kapag we're talking about her religion. I'm just not a person for her and she is not a person for me. Nung nakasakit ang father ko, kinausap ko yung girlfriend kong si Shai.
And she started giving me some religious quotes, other religious stuff about God. Pero sabi ko, hindi ko kailangan yan. Ang mas kailangan ko ang human compassion. Kailangan ko ng isang mapagsasabihan. Kailangan ko ng kausap. At I needed my girlfriend. At that time, nasasaktan na pala siya. Ako kasi yung tipong para bang kakaiba yung mindset. Siguro nga naramdaman din niya na nagiging toxic na ang relasyon namin. I believe people can believe whatever they want and I don't care. For me, human qualities and how a person is, yun yung importante lang sa akin. Wala na akong pakialam anong beliefs niya. And we were just too different. Siguro nga hindi kami para sa isa't isa dahil hindi na kami magkasundo. My point is, siguro karma na rin sa akin. Kasi matapos ang pakikipagrelasyon ko kay Shai, madaming dumating na mga babae sa buhay ko. Sa isang taon siguro naka-anim ako. Pero 3 weeks, 1 month, 2 months, naghihiwalay din. Pinagpapalit ako sa ibang lalaki. Siguro nga, toxic ako. Toxic si Sandro, karelasyon. Hindi pa talaga ako nag-mature. Karma na ba kaya sa akin nung inagaw ko ang babaeng mahal na mahal ng isang lalaki? Kasi balita ko, hindi man nakaka-move on yung lalaking yon. Hindi ko lang alam kung nagkabalikan ba sila o may ibang pamilya na rin ito. So guys, you shouldn't steal another man's girl. Nor should girls steal another girl's boy. Or whatever sexual orientation is. Wala din akong pakialam. Pero not because of karma. Just because it is ugly thing to do. Hindi talaga maganda na agawin mo ang taong may syota na. I learned my lesson. Back then, I was younger. That's all. Napaka-immature ko pa kasi noon. Pero nung napunta na sa akin ang love of my life na si Shai, pinakawalan ko lang. Sa mga kalalakihan ngayon, magpaka-mature naman kayo. Dahil baka isang araw magigising kayo, inagaw na ng ibang lalaki ang girlfriend nyo. Pero wag niyong sisihin ang girl. Maaaring nakita ng girl na hindi kayo husband material. So, majority of girls will leave you if they don't see husband material in you. And if you are being immature, you are selfish. And if you don't chase your goals, yung bang wala kang ka-ambisyon-ambisyon, wala kang ka-goal-goal. Tulad nun, tinamad ako, nagbulak-bulak ako, ni hindi ko tinapos ang masters ko. Wala din akong plano. Ayaw ko ding makipag-usap sa kanya about marriage, about pagpapakasal sa kanya. Pero mahal ko siya that time. But girls wanted the guy who catches up with his goals and to chase some more after it. Chasing goals is something you should do for yourself. Though not for the sake of girls, para din sa sarili mo. A girl who you steal from another boy, you really think she won't do the same to you? Pwede ka din niyang ipagpalit. Pwede ka din niyang iwan for another boy. So again, I've learned my lessons. At sana, may lessons din kayong napulot sa experience ko, sa story ko. Para kay Shai, I'm so sorry kung na-disappoint kita. I'm so sorry kung hindi ko vinalue ang pagmamahal mo sa akin. You were perfect. Aaminin ko. Wala akong maipipinta sa'yo bilang girlfriend. Ako lang talaga ang may problema. Ako lang. Nanghihinayang man ako, pero mas manghihinayang ako kung mapupunta ka lang sa isang kagaya ko.
Sorry. Huli man, pero sana, saan ka man naroroon ngayon, you are happy. Until here, Chin, ang inyong kamaks, Zandro. Sa bawat pagluha mo, may nakatagong kwento. Sa bawat ngiti mo, may gustong sabihin ang puso mo. At sa likod ng iyong halakak at maging sa pagkabiko mo, may mensaheng nakabalot sa iyong pagkatao. At ang tanging nais mo lamang ay mapakinggan ang mga ito ng buong mundo. Dear Max FM with DJ Chini. Life has got all those twists and turns. Stand up for what you believe in. What lies behind you and what lies in front of you pales in comparison to what lies inside of you. Dear Max FM with DJ Chini. Sabi nga nila, ang pagsusulat kapag masyado mong diniinan hanggang sa susunod na pahina ay nagmamarka. Katulad ng pagmamahal, kapag masyado mong ibinigay ang lahat, yung sakit na gawa ng nakaraan, dala pa rin hanggang kasalukuyan. Dear Max FM, you own your story and you are the author of your own book of life. Don't let others write your script, but let others hear your story and make them inspired. Kaya sumulat na, maging bahagi ng aming programa, Dear Max FM with DJ Chini, tuwing Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 3:00 ng hapon sa Max News FM, Sock Sargent. Love, life, and lessons from the past, only at Dear Max FM with DJ Chini.